Simula na po ng Fire Prevention Month pero malagim na naman ng bisperas nito. Namatay kasi ang isang mag-asawa at kanilang 3 apo matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa lungsod ng Makati. Kabilang sa mga iniimbestigang sanhi ng sunog ay problema sa linya ng kuryente o napabayaang gasera o kandila. Balita hatid ni Von Aquino. Puno ng hinagpis at hindi makapaniwala ang mag-asawang Lozano nang malamang ang kanilang 3 anak at mga magulang ay namatay sa loob ng kanilang bahay na isa sa mga nasunog sa barangay Southside, Makati City pasado alas 8 kagabi. Kinilala ang mga nasawing magkakapatid na sina Francine Lozano, Franklin Lozano, Franz John Paul Lozano na 12, 8 at 6 na taong gulang. Hindi rin nakaligtas ang kanilang lolo na si Ramon Benjamin at ang asawa nitong si Virginia. Ayon sa BFP, naharangan ng apoy ang iskinitang tanging malalabasan sana ng mga biktima. Yung 2 matanda po kasi medyo may iskinita po sila. Kung makikita natin dito sa sketch namin, may iskinita po sila pero yung before ng iskinita, yung origin natin, dun sila, yung likod niya is yun yung bahay ng natrap natin. So hindi na sila nagkaroon ng chance na makalabas dahil iskinita lang. Sa inisyal na investigasyon ng Taguig BFP, nagsimula ang sunog sa bahay ni Melanie Castro. Walang kuryente sa bahay na pinagsimula ng sunog. Alis lang, pero kung magkaganon, ang tinitignan namin anggulo ron, siyempre, na gumamit sila ng kandila o gasera. Tingin pa ng isa sa mga nasunugan na si Nida Garin, ang pag-aaway ng anak at manugang ni Castro ang naging dahilan kung bakit nasunog ang ikalawang palapag ng bahay na ginawang junk shop. Nag-aaway daw sila na mag-asawa. Siguro natabig nila yung kandila nila. Ba't kaya ako naman walang nakaisip na kumuha ng tubig at dapat sana binuhusan na muna for emergency. Hindi nagpulasan pa. Di lumaki ang apoy. Pero ang hinala ng pamilya Lozano. Walang apoy kasi kami yung mga nagtatao. Ginagalan ng wire kaya nagkasunog-sunog. Kasi nila maglakaw ng kuryente kaya hindi nagpakabit ng kuryente. Kaso ngayon, walang kuryente sa alam ko. 10 bahay ang nasunog at sa pagtaya ng BFP, humigit kumulang 200,000 piso ang halaga ng mga ari-ari ang naabo. May mga factors tayo na nakapekto sa firefighting operation natin. Una po, nakikita nyo naman yung liit ng kalye natin. Yung involved po nating structure is medyo, sabihin nating made of light materials, kaya mabilis pong lumaki ang apoy natin. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na tuluyang naapula alas 9:40 ng gabi. Sana nga naman matulungan kami dito kasi kailangan namin na wala kaming damit, wala kaming kumot, wala lahat kami. Payo naman ng BFP lalo't umpisa na ng Fire Prevention Month. Ang maipapayo po namin, una, yung mga exits natin sana maging available palagi. Hindi siya obstructed para mabilis tayong makalabas. Ngayon, pangalawa po, yung mga electrical connections natin, we must see to it na lahat ng mga yan, pag iniwan natin, is nakaalis siya. Von Aquino, GMA News.